Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, dumating si Artemis sa laboratory kung saan naroon si Professor Gali. Nais sanang isamang matandang profesor ang pagbabalik nito sa mundo ng tao. Ngunit tumanggi ito at ipinaalala na hindi matatakasan ang propesiya. Wala namang magagawa si Artemis kundi sundin ito. Pagkaraan ng mahabang paglalakbay sa kalawakan, nakabalik din sila sa mundo ng tao na walang masamang nangyari sa kanila. Dinala sa ospital ang babaeng kasama niya at laking gulat naman ni Nadalia at Marlon nang malaman nilang may kapatid pala si Artemio. At nang magkamalay si Ivana, nalilito ito nang ipaalam ni Artemis na kapatid niya ito. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal. Ang akala ko, yung helicopter ang kumikislap kanina. Mayroon nga bang helicopter doon? Nasaan na kaya si Sir? Ang alam ko'y natutulog siya. Sabi niya kasi, gusto niyang magpahinga ng maaga. Dahil marami raw siyang gagawin bukas. Ay, babalik na lang ako sa baba para makatulog na rin. Ano kaya ang dahilan
bakit hindi pa rin ako mapanatag? At anong dahilan? Bakit hindi pa rin ako makatulog? Tagumpay. Nakalapag ako dito nang walang naka-intercept sa aking sasakyan. Didiretso ako sa laboratorio. Sisilipin ko ang lahat ng kailangan mayayos bago mahuli ang lahat. May isang buhay ang maaring magbago kung mananatili pa siyang natutulog. Darating ang oras ng kanyang paggising upang may balik siya sa kanyang dating kalagayan. Ligtas ang iyong pagdating, General Salvo Artemis. Nagpapasalamat ako, Professor Gali. Kumusta kayo? Papalapit na ang pagwawakas. Halos 10 taon na ang lumipas. Mula nang huli mong dinala rito ang iyong sasakyan, General Salvo Artemis. Oh, mapalad ako. Ngayon ko lang muling narinig ang buong pangalan ko. Tama. Nararapat lamang na marinig mong muli ang buong pangalan mo. Ito na lang ang pangalawang pagkakataon na ipinaalala ko sa iyo, General Salvo Artemis. Magpakailanman. Lubos ang aking pagtitiwala, Profesor. Hindi ka iiwan ng makapangyarihang Diyos. Kasama ko siya sa lahat ng aking hakbang, Profesor Gali. Alam ko ang gagawin mo. At ito ang itinakdang panahon. Kasama ko kayo. Nakahanda na ang pansamantalang laboratorio. Magbibilang tayo ng mga oras sa lugar na yon hanggang sa maligtas natin ang ating mundo. Darating ang panahon ng pagbabalik sa pamamagitan ng hindi matutumbasang sakripisyo. At iyan ay dahil sa dunong o karunungang ipinagkaloob ko sa iyo, General Salvo Artemis. Hindi natin dapat sayangin ang pagkakataon. Anumang oras, darating na ang palatandaan ng kalaban upang tuluyang wasakin ang natitira pang lakas ng depensa. Kilos na bago mawala ang pagkakataon. Sumunod ka sa akin. Nanghihina na si Professor Gali. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Panginoon na hindi pa siya inaalis sa amin. Kasama namin si Professor Gali. Niya siya ring handa kong isama kahit saan.
Nakahanda na ang lahat ng gadget sa paglalakbay. Oo, Gising na. gising na. Mula sa matagal na pagkatulog. Dahil sa itinurok sa kanya. Maganda pa rin. Parang walang nangyari. Sa nakita mong itsura niya na nakaupo sa high-tech na wheelchair. Opo, Profesor. Hindi na tayo atubili. Hindi na tayo magsayang ng oras. Alis na tayo. Alis na tayo. Sinabi mo, General Artemis, maiiwan ako dito. Hindi. Isasama ka namin, Profesor. Ang propesya. Maganda ang aking plano. At kailangang sasama kayo sa amin. Hindi pwedeng baliwalain ang propesya. Magwawakas na ang aking misyon. Sapat na ang 100 taon na pagkabuhay ko. At mananatili na lang ako sa inyong isipan. Profesor Gali. Alis na kayo. Huwag na kayong magsayang ng panahon. Patnubayan kayo ng makapangyarihang bathala ng hangin sa inyong paglalakbay. Ayan na ang buhaya. Naunawaan niya kaya ang sinabi ko. Maingat ang bawat galaw niya. Pero parang hindi ko kayang lumapit ng diretsyo sa inilagay kong andamyo papasok sa container van. Sige, kaibigan kong buhaya. Itulak kita patungong paraiso na kung saan nilikha kang makapangyarihan. Ikaw ang siyang naglagay ng lahat ng nakikita at hindi nakikita. Parang hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pumasok ang buhaya sa container van. Heto at isinara ko na gamit ang tali. Pero tuluyan nang makulong sa container van. Sino ba naman ang maniniwala dito? Ako lang mag-isa ang nakapagsuko sa buhaya. Dahan-dahan kong hihilain ang lubid. Yan. Tagumpay. Sulit na sulit itong container van na binili ko. Magagamit ko pa ito sa mga susunod na hayop na dadalhin ko sa farm. May isang matandang babae na nagmamadaling papalapit dito. Kumakaway. Gusto raw makisakay. Teka muna. Nakakaawa naman. Sino kaya siya?
Ayun, biglang tumalikod at naglakad palayo. Senagadon, tama ba ang narinig ko? Babalik na kayo dito sa farm? Oo, Ador. Ako ang mismong nagmamaneho dito sa container van. Container van, sir? Hindi ba yung close van ang ginamit nyo? Hindi. Mas malaki itong sasakyang ginamit ko. Pero, huwag kang magtaka kung may kasama akong sumama dyan sa farm na magiging kasama mo. Ang ibig nyo pong sabihin, sir, may kasama na akong titira dito sa farm, sir? Oo, Ador. Hintayin mo na kami. Bye. Bye, sir. Aba, hindi ko akalaing hindi na ako mag-iisa dito sa farm. Oh my goodness. Buti na lang si Sir Gadol mismo ang nakaisip nun. Alam niyang malalayo ang kabahayanan dito. At mag-isa ko lang rito. At hindi ko rin kabisado ang lugar na ito. Buti na lang at may kasama na ako dito. Grabe naman. Ang tagal ni Sargadon. Tanghaling tapat na. Ang init pa dito habang naghihintay ako. Teka lang. Ayan na yata. Aba. Totoo nga. Container ban ang minamaliw niya. Pero may inilagay kaya sa doon? Delikado. Baka yung buhaya. Bubuksan ko na itong gate. Ayan. Yan. Ito na siya. Papalapit na si Sir. Yay! Panalo si Sir ko doon! Teka lang. May nakaupo sa harapan kasama ni Sir. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya na may kasama siyang nakasakay sa van. At makakasama ko dito sa farm. Success! May kasama na ako! Ina, ito na ang sinasabi kong pupuntahan ka. Bumaba ka na. Sir, yan ba ang sinasabi niyong babae na makakasama ko, sir? Oo, Ador. Tutulungan ka niya. Sir, nakikilala ko yung babaeng yan. Ano? Kilala mo siya? Oo, sir. Siya ang tinutukoy kong nag-aalaga sa bahay, sir. Ako rin palang sinusundan mo. Magandang pagkakataon nito. Ano? Pero, sir... Halika. Ikaw ang magbukas ng van para mailabas ang baya. Pero siguraduhin mong hindi siya makakatakas papunta sa magiging teritoryo niya. Ha? Oo nga, sir. Nakapesto na ang van katapat ng swimming pool niya. Kapag bumukas na ang pinto, diretso na siya roon. Sige. Buksan mo ang van at ilabas ang buhaya. Opo, sir.
Ina, sandali lang. Saan ka pupunta? Ina! Sir, kayo muna ang unang pumasok sa teritoryo ng buhaya. Sige na, sir. Sige na, sir. Oo nga naman. Tagumpay ang una kong hakbang, Adora. Dahil sa buhaya, pumasok ang swerte ko. Sir? Yayaman ako, Adora. Mas lalo pa akong yayaman. Napakaswerte ko. Dahil naipasok ko ang buhaya na yan dito sa farm. Siguro, na-train ang buhaya na yan. Pero, malas lang ang nag-alaga sa kanya. Dahil, nadala ko dito sa sarili kong farm. Oo nga pala. Nasaan kaya ang matandang babae na sumakay din sa van? Nakakapanibago lang. Dahil tahimik siya habang naglalakbay kami papunta dito sa farm. Pupunta muna ako sa cottage. Baka nakahanda na ang panghapunan namin ni Ador. Ano? May buhaya na sa farm? Oo, Mama. Napakaswerte ko. Nakilala ko agad ang buhaya noong una ko siyang nakita. Diyos ko, ano ba ang ibig mong sabihin na nakilala mo? Mama, walang maniniwala kung sasabihin kong kusa siyang pumasok sa container van. At sumama pa siya sa akin dito. Ano? Oo, Mama. Wala akong kahirap-hirap. Para bang may ugnayan kami ng buhaya. Kaya hindi ako nagdalawang isip. At ngayon, nadala ko na siya dito sa farm. Pero kung ganyan, hindi ba mas mainam na ipa-public service mo ito at ipaalam mo sa publiko na may buhaya sa farm mo para makuha ng nag-aalaga noon? Mama, hindi tama na manatili ang buhaya dyan. Lalo na kung hindi naman sa'yo. Natural lang na kukunin iyon ng nag-aalaga. hindi, Mama. Ha? May plano ako. Hindi malalaman nino man na may buhaya dito sa farm ko. Tayo-tayo lang. Ako, si Ador, at kayo. Ano ba ang iniisip mong gawin sa buhaya, iho? May iba akong negosyo na binabalak, Mama. At hindi lang itong buhaya ang babantayan ni Ador. Bibili pa ako ng iba't ibang klase ng hayop na maalagaan sa farm. At iyon din ang magiging kabuhayan ng buhaya. Iba ang aura ni Gadon. Ano na kayang nangyayari sa anak ko? Oh, Mama, ba't tinititigan mo ako ng ganyan? Iho, ano bang nangyayari sa iyo? Mama, hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lagrimas. Ayaw kong umasa sa batas. Sa mga ahensya ng gobyerno para sa hustisya ng aking asawa. Dahil gusto ko,
ako mismo ang makatuklas sa katotohanan. Ano? Oo, Mama. Matagal na ring nanahimik ang kaso. Pero, walang nangyari, Mama. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!